Minsan, hindi mo na kailangan pang lumayo para lang makapunta sa napakagandang lugar. May mga destinasyon na tila ba ay natutulog lamang at naghihintay nang sa kanya'y gigising. What if, puntahan natin ang mga lugar na yan? Kaya naman samahan niyo akong tuklasin ang Sleeping Wonders ng San Andres. Good morning everyone! Dito tayo ngayon sa San Andres, Quezon, and actually this is not my first time dito sa San Andres kasi exactly 5 years ago napuntahan natin ang isa sa mga sikat na destination dito, ang Alibihaban Island. And ngayon babalikan natin kung ano ba yung mga naging improvement sa isla dito nga sa sentro ng San Andres, also sa port. Ang laki na ng pinagbago. Kaya naman excited akong balikan yung isa sa mga isla na nagpabighani sa akin nung nagsisimula pa lang ako sa vlogging. Sa probinsya ng Quezon, matatagpuan ang bayan ng San Andres at dito may isang isla na pinangalan ng Alibihaban. Bakit ba tila ay kakaiba ang pangalan ng isla? Batay sa mga kwento, may napadpad daw na magkasintahan dito na nagngangalang Ali at Haban. Ang dalawa pinili ng manirahan sa isla at kalaunan pinangalanan na ang isla na Alibihaban. Sa kabila ng mga kwento, isa rin ang ganda ng isla sa mga kumakalat na istorya. Kaya naman hindi nakakapagtaka na unti-unti na itong nakikilala. Hello everyone at maligayang pagdating sa aming bayan, ang bayan ng San Andres. So dito sa amin, marami kayong pwedeng puntahan. At isa na dito ang Alibihaban Island, isa sa pinakasikat na destinasyon hindi lamang dito sa ating lalawigan kundi nakikilala na rin. Meron din kami pinagmamalaki dito na Macapaya Hills kung saan po pwedeng kayong pumunta anytime. Meron din kayong mapupuntahan dito na Navarrete Falls kung gustong-gusto ninyong magtampisaw dahil napakalamig ng tubig nito. Kung naghahanap ka nga ng lugar na makakahinga mula sa maingay na syudad, ang bayan ng San Andres ang inyong puntahan. Ika nga, all-in-one destination para sa mga nature lover. Una ko napuntahan ang isa sa mga bagong sumisikat pa lamang na destinasyon dito, ang Macapaya Hills. Marami nagkukumpara ng lugar sa Batanes at New Zealand dahil sa mga bulubundukin na makikita dito. Ang mga kabundukang iyong matatanaw na babalot ng mga damo na ubod ng luntian ng kulay. Pero para sa akin, hindi may kukumpara ang ganda nito sa iba. Wala masyadong puno dito, kaya naman ang suggested time to visit Macapaya Hills ay sunrise o kaya naman ay sunset para hindi kayo mabilad sa init. Malamig ang simoy ng hangin dahil nasa elevated part ito. Pwede rin magdala ng pagkain sa mga hilig naman ay mag-picnic. Basta lagi nyo lang tandaan na leave no trace para mapanatili ang kalinisan ng lugar. Okay, so trekking naman tayo for a few minutes going to the falls kasi from sementadong kalsada tapos magti-take ka ng 10 to 15 minutes na rough road going here sa jump off point papuntang falls. Trekking naman. Let's go. Matapos ma-enjoy ang magandang tanawin, hindi kalayuan sa Macapaya Hills, mararating naman ang isa rin sa ipinagmamalaki ng San Andres, ang kanilang Navarrete Falls. After 5 to 10 minutes, andito na tayo sa pinaka-entrance ng Navarrete Falls. And as you can see, galing na pala dito si Biyaherong Drew Arellano. And ito yung pinaka-lalakaran yung pababa ng falls. Okay. Pwede siguro inumin to. Then dito na yung pinaka magiging daan nyo. May lalakaran na kayong tubig. Alright guys, malapit na tayo. And medyo kakaiba tong falls na pinunta natin kasi maraming water source na pinanggagalingan yung pinakalalakaran nyo. Like this one. And meron dun parang drinking fountain. And dito, medyo natatanaw ko na yung Mother Falls. Ang tubig dito mula sa kabundukan. Saktong-sakto lamang ang lamig ng tubig na swak ngayong tag-init. Ang isla ng Alibihaban, isa na ngayong kilalang destinasyon ng mga bakasyonista.
mapalokal ng probinsya at maging mga turista mula sa iba't ibang mga lugar. Ang ganda ng isla, nagpabighani sa mga dumadayo dito. Dahil bukod sa white sand beach ng lugar, patok din ang isa sa mga bagong pakulo nila. Isa sa mga sumikat dito ang kanilang floating cottages. Pero iba sa mga nakasanayan natin. Tila ba ay may built-in swimming pool sa loob nito. At ang iba naman, mayroon pang second floor para sa mga gustong tumalon. Ang renta sa floating cottages, naglalaro lamang sa 200 to 400 pesos kada oras. O di ba? Kaya naman pala patok sa mga turista, pasok din ang presyo sa bulsa. Andito na tayo ngayon sa Alibihaban Island, and yung feels nung pumunta ako noong 2018 is the same pa rin naman until now kasi tahimik yung island, wala masyadong tao, especially on weekdays. That's the best time talaga to visit tourist spots kapag weekdays kasi wala ka masyadong makakasabay. And makikita nyo naman sa paligid ko, nakikita nyo naman, di ba? Na talagang wala kang makakasabay. And mostly, mga bangka na mga locals yung nandito kasi nga, yan yung pangunahing pinagkakita nila, yung pangingisda. And ayun, ang nadagdag lang naman dito is some accommodations na basic pa rin yung ino-offer kasi walang kuryente, solar powered yung ibang ino-offer nila. But most of them, wala. Ikaw yung mag-provide ng ilaw sa gabi, like flashlights, bonfires. Yan yung mga basic na makikita nyo dito sa Alibihaban Island. Talaga namang ma-enjoy nyo ang bakasyon kung ganito ang sa inyo'y magwe-welcome. Puting buhangin at tahimik na lugar. Tapos, idagdag mo pa ang napakalinaw na tubig ng dagat. Hindi mo talaga kinakailangan gumastos ang napakamahal para lang makapagbakasyon sa napakagandang lugar. Kinakailangan mo lang minsan ng kaunting sipag sa paghahanap. Pero syempre, palagi rin nating dalhin ang disiplina sa bawat lugar na ating pinupuntahan. Irespeto natin ang likas na yaman, lalo na kung dayuhan lamang tayo sa isang lugar. Grabe no? Sobrang nasulit namin ang San Andres, Quezon, and we stayed here knowing na only 2 days. Halos napunta na namin ang mga top destinations nila. And you know, if you're the type of tourist na gustong mag-chill lang sa beach o gusto naman manood ng sunrise habang lumalanghap ng sariwang hangin, or kung ikaw naman yung tipo ng turista na gusto ng konting adventure going to the falls, and this place is for you guys. San Andres is perfect for every tourist na pupunta dito kasi kahit bata, matanda, o kahit sino pa man, this is perfect for everyone. This is one, and that's a story.